people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hello mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo. Fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang ganda ng Mama Sam ninyo. Charot! So, kamusta naman kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Thursday. So, happy Thursday sa atin lahat ng bonggang-bongga. At sana lahat kayo ay, syempre, maayos ang inyong kalagayan. My gosh, kaninang umaga, nakakaloka guys. Kamuntikan na akong maaksidente. As in, talagang kamuntikan ng bumangga yung sakay-sakay kong motor. Buti nila nakapagpreno talaga yung masasalubong namin ng motorbike. Hindi ko naman kasi alam, ito namang motorcycle na sinasakyan ko. Hindi ko rin maintindihan kung bakit nag-U-turn siya doon na hindi naman yon two-way. So, nakakaloka. Bigla talagang sumalubong sa amin yung pabilis na motor. Ay, nako, ang Lola Sam ninyo, napasigaw talaga ng bonggang-bongga na, ay! So, yon ganon. Buti na lang, naipreno talaga niya ng bongga. Kaya sabi ko, napakaswerte ko, napakabait sa akin ni God. Kasi, Diyos ko, yung protection na binibigay niya sa akin ay sobra-sobra. And grabe, nangingilabot ako. Sabi sa akin ng co-teacher ko, may mga pumoprotekta talaga sa'yo. Sabi ko, oo nga eh. And thanks God talaga, Diyos ko Lord. Grabe, nangingilabot ako dun ay kasi talaga guys, ay nako, kung hindi nakapagpreno talaga, titilapon talaga ako ng bonggang-bongga. Kaya, yung pasalubong siya, napasigaw na talaga ako ng todo-todo kasi kita ko nababangga kami. So, yun. Anyway, thanks God talaga at hindi nangyari yun. But, syempre, tuloy pa rin ang buhay, tuloy pa rin ang laban. Sabi nga ganon, swerte-swerte talaga tayo. At eto nga, Diyos ko, marami akong hatid na chika sa inyo. Pero bago ako tsumika, gusto ko muna kamustahin kayong lahat. Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw na ito. So yon, so maraming salamat sa sobrang pagmamahal at suporta na binibigay nyo talaga dito sa Mama Sam Vlog. Appreciated talaga. And then, ayun, sa mga bago nating subscribers, hello po sa inyo lahat. Kamusta kayong lahat? Ng bonggang-bongga. Thank you naman sa pag-subscribe ninyo dito sa channel ko. At hindi lang yan, sa mga makasolid na makamama Sam dyan na talaga nag-aabang araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat guys sa inyong lahat. Kaya naman ngayong araw na to, syempre marami akong hatid na chika sa inyo na talaga naman sisiguraduhin ko magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga. Kaya guys, wag na nating patagalin ang ating mga chika. So para sa una natin chika, Mucha Datol. Habang tumatagal, lalong bumabata ang looks niya, Mama Sam. So, tingin mo, ano kaya ang sekreto ni Mucha? Bakit paganda ng paganda? Alam mo, sa totoo lang, ito si Mucha Datol. Isa to sa mga favorite ko na naging queens ng Binibining Pilipinas. Di ba, Christine Ann? Ang ganda-ganda talaga ni Mucha. Yung nagsama-sama yung mga binibini, talaga, kita mo talaga na she's a queen, di ba? From supranational, nag-iisang reyna ng supranational. Grabe yung ganda, grabe yung eksena, grabe talaga siya magpaandar. At na-maintain niya yon. Buti nga itong si Mucha Datol, hindi na siya nag-a-attempt na sumali sa mga ganitong pageant dahil hindi niya pinupush yung sarili niya. Kontento siya kung ano yung meron siya. At nakita naman natin, ang sekreto niya siguro peace. Oo, siguro mayroon siyang peace na sa ano niya, peace of mind. Ayun yung ibig ko sabihin. Kaya ganyan siya kaganda at ganyan lumalabas yung aura niya. Kasi syempre, di ba, pag may peace of mind ka, maganda talaga yung lalabas sa aura mo. Kaya ayun yung nakita ko kay Mucha Datol. Diba? So, yun. So, tunay na reyna at tunay na ganda. O, diba? So, kabog ang beauty. Anyway, so, sana hindi na talaga siya sumali sa kahit anong pageant. Doon nga sa mga nagsasabi, Mama Sam, tingin mo si Mucha dapat ba sumali sa ganito? Ay, nako, wag nyo nang i-push. Hayaan nyo na siyang manatiling Miss Supranational Queens. At kauna-unahang
reyna natin na nakapag-uwi ng corona ng supranational, di ba? So, yon. At para naman sa sumunod na chika, nag-unfollowan etong si CJ Opiasa saka ang dating reyna na si Rachel Gupta. Hindi na daw sila, friends sa Instagram. Diyos ko, nakakaloka naman yan. Ano pa bang ine-expect ninyo? Di ba, parang alam naman natin na ganyan talaga ang mga eksena. Bakit naman sila magfa-followan? Diba? Parang, syempre, kung ako si Rachel, may imbiyer na ako kasi syempre na-dethrone ako at pinalitan ako. And then, ito naman si, siguro baka inutos to ni Mr. Nawat. Alam naman natin na galit doon si Mr. Nawat. Tama din naman yung ginawa ni CJ na i-unfollow na lang kita kaysa naman i-follow pa kita. But naniniwala naman ako na meron silang magandang relationship. Diba? So, hayaan na lang natin. Hindi naman masusukat ang pagiging magkaibigan ng isang tao nang dahil lang sa hindi sila magkaibigan sa Instagram or sa Facebook. Basta ang importante ay ayun nga. So, dapat gawin nila yung mga trabaho nila ng maayos and then yung relationship mananatili yan sa puso. Ako ngayon mga kaibigan ko, hindi ko sila nakikita madalas, hindi ko naman sila kausap. Hindi ko nga alam kung naka-follow pa sila sa akin sa social media, pero nandoon ako sa part na alam ko nandiyan sila para sa akin no matter what happened. Diba? So yon. And good luck kay Rachel at good luck din kay CJ Opiasa. At para naman sa sumunod na chika, mga reyna ng Colombia. Colombian Queens. Ayan nga, sasali nga ba sila sa Miss Universe Colombia? So, ito nga si Miss International 2023. At saka si Miss Grand. Ako, isa dito sa mga inaabangan. Second runner-up dati si Miss Grand International. At saka sa, si Miss Colombia na sumali sa, kung hindi ako nagkakamali, sa Miss Colombia. So, yon. So, sasali nga daw dito sa Miss Universe Colombia. So, sa tingin mo, Mama Sam, sino ang mananalo sa kanila? Alam mo, mas bet ko talaga yung beauty ni Miss International, di ba? Kasi syempre ang pambato natin sa Miss Universe ay galing sa Miss International. So mas maganda kung ilaban nila dyan yung galing din sa Miss International para magkasubukan ng ganda. So parehas first runner-up sa Miss International si Atisa at saka itong ang dating Miss International from Colombia. O, di ba? So ang bongga niyan. So magkakasubukan ng galing. So yun yung gusto ko ipantapat nila kaysa kay Miss Grand International second runner-up noong 2023. So, mas gusto ko etong si Miss International lang itapat nila kay Atisa. O, di ba? Mas bongga yan. But good luck sa mga Colombian beauties and then, hindi naman nabago yan sa atin na nag-over the backot ang beauty queen. Hindi lang sa Pilipinas yan. Doon din sa ibang bansa. Di ba? At hindi lang sa Colombia. Kahit sa Venezuela, sa mga ibang country, nangyayari talaga yung over the backot. Di ba? So, yun, good luck kung sino ang mananalo sa kanila kung totoong mangsasali talaga silang tatlo. So, yun. At para naman sa sumunod natin, chika, Team Philippines sa supranational Mama Sam, tingin mo, aariba ba sila ng bonggang-bongga? Well, ang masasabi ko dyan ay bongga, di ba? So, kasi nakikita naman natin na talagang malakas si Tara Valencia at malakas din, syempre, si Kenneth Cabungcal. So, parang feeling ko talaga makikipagsabayan, makipagpukpukan sila ng bonggang-bongga sa international pageant. Pero, syempre, abangan natin kung ano nga ba ang magiging eksena at ganap nila sa darating na coronation ng Miss Supranational. But for now, nakikita ko naman na maganda ang Team Philippines at talagang kakabog sila ng bonggang-bongga. So, antabayanan natin kung ano nga ba ang magiging eksena nila pagdating sa Miss Supranational Coronation Night. O, di ba? And then, para naman sa sumunod natin, chika, syempre, pambato natin sa Supranational na si Tara Valencia. Mama Sam, anong masasabi mo sa beauty na meron siya? To be honest, kanina yung nag-photos siya, nagandahan ako sa kanya. Parang nakita ko na barbihan pala talaga ang mukha nito ni Tara Valencia, no? So, sinasabi na to ni RJ sa akin, Mama Sam, maganda talaga si Tara in person. But in fairness, maganda talaga ang Tara Valencia. Gusto ko yung styling niya, gusto ko yung energy na binibigay niya, gusto ko na yung nakikita ko sa kanya na palaban sa competition. So, ako,
talagang naniniwala ako na kaya ni Tara Valencia talaga makarating talaga sa dulo ng kompetisyon. Kasi iba talaga yung energy niya eh. Tapos alam mo yun na alam mong sumasabay at pumapalo ng bonggang-bongga dito sa Miss Supranational. So abangan natin kung ano nga ba ang magiging ganap at pasabog ni Tara Valencia. So parang feeling ko may pasabog. Sabing ganun sa akin, Mama Sam, tingin mo, tama ba yung pinapakita ni Tara Valencia na ex-senadora sa social media? Kasi daw nakikita nila na kapag naglalakad sila, lagi daw itong si Tara ay paikot-ikot. So sabi ko, siguro dahil papansin talaga si Tara, hindi ko alam kung makakabuti ba to para sa laban niya or hindi. Kasi buti na lang hindi naiirita yung kasunod niya na lagi na lang humihinto dahil paikot-ikot siya. Buti nga hindi to natutumba eh. Pero alam mo yon, ganun siya maglaro eh. So tingnan natin kung yung laro nga ba niya ay effective hanggang sa dulo ng competition. But for now, nakikita ko na talagang bongga talaga ang pinapakita niyang energy at eksena. Diba? So, ang taas ng energy ng Tara Valencia ha? At nakakatuwa. At feeling ko, aariba ng bonggang-bongga. Speaking of aariba sa Miss Supranational, Mama Sam, tingin mo, malakas ba ang laban ni United States, ni Australia, Venezuela at Brazil sa Miss Supranational? Ay oo, nakita naman natin na ang gaganda talaga ng pambato ng, ay lalo na si Brazil, Diyos ko, ang tangkad. Sabi ko nga, I think si Brazil talaga yung mananalo dito kasi parang feeling ko si Brazil, oh my gosh, nakita ninyo, ang ganda, ang tangkad, pero hindi natin alam kung ano nga ba ang pasabog niya. Pero sa ngayon nakikita ko na si Brazil lang isa sa mga pinakamalakas. And then si Venezuela, parang feeling ko kaya pa tong talunin ni Tara Valencia. So hindi ko to nakikita na tinig kay Tara Valencia. And then si Australia, parang feeling ko kaya din sabayan talaga ni Tara, eksena, lalo naman na si United States. Madadali lang dito si Tara Valencia pagdating sa Q&A talaga kung hindi siya prepared o hindi niya matsatsambahan talaga yung tatanong sa kanya. But si bakla naman parang feeling ko madiskarte. So ini-enjoy niya yung pageant kaysa naman doon sa ma-stress siya doon sa sinasabi nga ng tao na hindi siya ganong kabongga pagdating sa Q&A. And then tignan natin, dahil nakikita ko naman na talagang palaban at ayun nga lang, sa ngayon nakikita ko si Brazil ang pinakamatinik talagang kalaban. Ay nako, good luck kay Tara. Diba? So yun, laban lang. Kayang-kaya yan ni Tara. Diba? Diyos ko, kaya nga ipagdasal natin si Tara Valencia. At syempre, supportahan natin ng bonggang-bongga sa ipapakita niya ditong laban sa Miss Supranational 2025. So yon, good luck sa reyna natin. At ito, para sa sumunod na chika, sabi ng ganon, good luck daw sa reyna. Dahil nga itong si Anita Rose ay isa sa mga nakikita nating palaban dito sa Miss Grand Philippines. Yes, talaga naman nakikita naman na natin na sobrang ready na ang bakla. Ang kanyang pasarela ay talaga namang masasabi ko, wow, ang bongga. At hindi lang yan, yung katawan talaga ni Anita Rose. Alam niyo, sa totoo lang ako, pagdating kay Anita Rose, kung hindi man to niya masusungkit ang korona ng Miss Grand Philippines, I think malinaw sa akin na pwede talaga tong maging Reyna Hispano-Americana Pilipinas para sa taon na to. So, nakikita ko na ito kasi si Anita na pwede talagang makipagsabayan ng bonggang-bongga sa kaseksihan ng mga Latinas pagdating sa Reyna Hispano. Kaya, sabi ko, I think makakakuha pa rin talaga ng corona itong si Anita Rose, malinaw sa akin. Kung hindi man to Miss Grand, ay baka mapunta sa kanya talaga ang Reyna Hispano. At in fairness naman kay Anita, pwedeng-pwede para sa back-to-back sa laban natin sa Reyna Hispano-Americana ngayong darating na taon. Diba? Kasi diba tayo yung nanalo dyan ng Reyna. So parang feeling ko, pwedeng-pwede talaga siya na parang pang back-to-back para sa Reyna Hispano-Americana. Kung sakaling sa kanya nga mapupunta ang titulong Reyna Hispano-Americana 2026. 26, di ba? So, yun. So, hindi ko alam kung tama yun. Pero, ayun nga. So, parang feeling ko naman, kakabog pa rin talaga ang
Anita Rose. Di ba? So yun, good luck kay Anita at good luck sa mga kandidata na lumalahok ngayon dito sa Miss Grand Philippines. And then, of course, para naman sa sumunod natin chika, eto nga, Emma Tiglao. Nako, nababalitaan nga ngayon, nasasali daw sa Miss Grand Philippines. So, ayun nga, may nagtatanong nga sa akin kung ano daw ba ang thought ko na planong mag-join ni Emma Tiglao dito sa Miss Grand Philippines sa habol. Oo. Alam niyo, sa totoo lang, medyo naiirita ako dito sa sa Miss Grand Philippines kasi nga parang nagpa-final screening sila nung last month, 24, tapos hinihintay natin, dapat a week ago, kung may nahabol kayong mga candidates, sana hinabol ninyo. Pero sa totoo lang, dapat sabay-sabay yan. Nagkaroon sila ng deadline para sa lahat. Hindi yung parang i-consider na ay, etong batch na to darating pa sa susunod na buwan kasi naghahanap pa sila ng magiging candidate, yung mga accredited partner. Para naman naging napaka-irresponsable naman ng mga accredited partner nila dito sa Miss Grand Philippines na hindi sila nakapag-provide ng mas maaga. So, palagay natin ngayon lang pumasok yung mga accredited partner nila. Parang ngayong buwan lang to. Pero sana nagkaroon kayo ng final screening para sa lahat. Kasi yung mga girls na nagko-compete dito sa Miss Grand Philippines, yung mga nauna, Diyos ko, naging taga-promote na ninyo kung saan-saan station, sa TV station, at unfair naman sa kanila, di ba? Parang nagtatrabaho na sila pagkatapos yung mga girls na papasok pa lang ay para namang very Miss Grand yung dating na, alam mo yon, na grand entrance, di ba? So doon sa part na yon, parang unfair doon sa mga nauna na talaga. And ang akin lang sana, fair yung labanan. Pumunta kayo ng maaga kasi nagsikap naman pumunta yung mga ibang kandidata para magpa-screening. And then, para kasi lumalabas dito na may pa-special treatment ang Miss Grand Philippines dahil sa hinihintay nila kung sino pa yung mga darating na kandidata from accredited partner. So, dapat nga itong mga partner nila, mas maaga pa nagpa-pageant di ba? Para sabay-sabay. Sana ayan, ma-avoid natin yan sa susunod na taon. Kasi hindi talaga magandang tignan. Nangyari na yan dyan sa Miss World Philippines inulit nyo pa rin naman sa Miss Grand. Ano to? Parang ganito lang tayo lagi. Kasi syempre, yung mga tao nako-confuse na sila. Ano ba? May dadagdag ba? May darating ba? Sino ba yung darating? O di ba? Kung may darating, dumating, di ba? So, kung sasali, dapat naka-prepared na siya na sumali ng maaga. And then, ayan, si Emma Tiglao, napabalitaan nga natin, na-join daw dito sa Miss Grand Philippines. Ako, para sa akin, bongga yan. Pero hindi ko alam kung totoo ba kasi wala pa naman tayong confirmation mula kay Emma Tiglao. So, abangan natin na kailan ba itong final screening talaga nila. So, kung darating mo sa Emma Tiglao dyan, titignan natin kung ano ang magiging eksena. Ang masasabi ko lang, kung kasali siya dito, di bongga, pang grand entrance talaga ang drama nila. Diba? So, yun. So, good luck. Good luck sa kanila at good luck sa mga kandidata na lumalahok dito sa Miss Grand Philippines ngayong taon na to. Pero syempre, di ba, nakakaloka lang para sa mga ibang kandidata na nauna na. Pero tingnan natin kung ano ang plano nila, di ba? So, yun! Ikaw, Christine Ann, ano ba? Saan ayon ka ba na papasok dito si Emma Tiglao? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yun! So, syempre maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.